Palakpakan ko po kayong tumayo. Tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon at sa ating online community. Good morning po. Samahan mo kami na magpuri sa ating Panginoon. Amen! Narito kami ngayon sa iyong harapan. Dala-dala ang pangako mo nakalaan sa iyong mga anak na walang humpay, napupuri at nagtatagumpay. Lilipad na parang agila, ikakampay ang mga pakpak, hindi mapapagat. Lilipad na parang agila, ahayos sa buong mundo, isisigaw ang pangalan mo. Narito kami ngayon sa iyong harapan. Dala-dala ang pangako mong nakalaan sa iyong mga anak na walang humpay, napupuri at nagtatagumpay. Lilipad na parang agila, ikakampay ang mga pakpak, hindi mapapagat. Lilipad na parang agila, ahayos sa buong mundo, isisigaw ang pangalan mo. Hahayag ang balitang ikaw ang Diyos, at kami ay minahal mo ng lubos-lubos. Kaya ngayon ay nagtatagumpay na kami sabay-sabay. Lilipad na parang agila, ikakampay ang mga pakpak, hindi mapapagat. Lilipad na parang agila, ahayos sa buong mundo, sisigaw ang pangalan mo. Lilipad! Lilipad na parang agila, ikakampay ang mga pakpak, hindi mapapagat. Lilipad na parang agila, ahayos sa buong mundo, isisigaw ang pangalan mo. Ngayon sa panahong ganito ay inaalala ang Semana Santa or Holy Week. At ang karamihan sa mga tao ay nahihikayat na manalangin. Okay? Subalit, ang panalangin o pakikipag-usap sa Diyos ay hindi lang marubdob kapag Holy Week. Kung hindi, ito po ay pang-araw-araw nating pamumuhay ang kasama ang Diyos sa pananalangin
natin. Papaano maririnig ang Diyos? Papaano maririnig ng Diyos ang ating mga panalangin? Napag-isipan niyo po ba yan? Paano nga pala maririnig ng Lord ang aking mga panalangin? Yan ang ating pag-uusapan mamaya. In the meantime, salamat po sa pagsama niyo rito sa ating Thursday celebration. Tuwing Thursday, tayo po ay nagsasama-sama upang matunghayan natin ang kagilagilalas na salita ng Diyos na ating hinahatid sa himpapawid ng internet at dito po sa cyberspace. Samantala, nais natin pong batiin ang lahat ng mga naka-tune in ngayon. Yung mga global families po natin na sa iba't ibang lugar ng mundo. Ang mga taga-central families, kamusta kayo? Metro Manila South Region, Metro Manila North Region, Rizal Sector families. Naku, ang dami pong nanonood sa atin. At mga taga-subaybay nating mula sa JCSG or regions 1, 2, 3, 4, 6, and 12. Okay, mag-like lang po kayo, subscribe, and share. Yan lang po ang aming nire-request sa inyo. Kung nagustuhan nyo po ang programa natin or kinausap kayo ng Lord through our program, i-like ninyo, mag-subscribe kayo, at syempre, i-share nyo po sa mga kakilala ninyo. Pagbati rin po sa mga new viewers natin ngayon. Ako, may mga nag-view po sa atin ngayon for the first time. Yung sa unang pagkakataon ay nakasama natin dito sa ating programang Thursday Celebration. Ako po ang inyong lingkod na si Bishop Vicky Sebastian. Thank you po. Tayo po ngayon ay dumako sa panalangin para sa ating bansang Pilipinas. Thank you, Lord. Ama, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat, Lord. Tinataas po namin sa iyo, Lord, ang aming bansang Pilipinas, ang mga leaders ng gobyerno, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng pagkakaisa at lalong higit, Lord, yung takot sa iyo, Panginoon, na sila'y naglilingkod sa taong bayan, especially sa iyo, Panginoon. Lord, nilalapit din po namin sa iyo ang bawat pamilyang Pilipino, Lord, narito sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Lord, lukuban niyo po sila ng iyong divine protection, Panginoon, Lord, and provision, Lord. Lord, tinataas rin po namin sa iyo ang sistema ng aming edukasyon, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, yung mga Christian values, Lord, yung mga values sa Bible ay hindi matanggal, Panginoon, sa aming mga eskwelahan, Panginoon. Lord, kaawaan mo ang aming mga kabataan, Panginoon, kung mawawala sa kanila, Lord, ang mga biblical principles, oh God. Lord, tulungan niyo po ang edukasyon ng aming bayan. Lord, especially, Lord, ang aming ekonomiya, Lord. Ikaw lang po makakatulong sa amin sa ekonomiya, O Lord. Salamat po, Panginoon. Winawaksi po namin ang mga corruption, Lord. We pray against corruption, Lord. We pray against self-interest, Panginoon, O God, sa aming bansa, Panginoon. Lord, expose mo, Lord, yung mga taong nagko-corrupt, Lord, mga taong may mga self-interest, Lord, sa kayamanan ng aming bansa, Panginoon. Lord, thank you, Lord, for just taking care of our economy, Panginoon, Lord, sa aming kailangan po namin yan, O Lord. Lord, ganun na rin po, Panginoon, tinataas mo namin sa iyo, militar, Panginoon, bigyan niyo po sila ng katalinuhan na nanggagaling sa iyo, teamwork, Panginoon, para sa aming bayan, Lord. And Lord, ganun din po ang mass media, Panginoon. Lord, mag-report lang sila ng tama, Panginoon. Gamitin mo sila isang avenue, Lord. Mapalaganap, Lord, ang mabubuting ugali, mabubuting values, Lord, sa kapuluan namin, Lord, Luzon, Visayas, at Mindanao. Especially, Lord, we lift up to you the body of Christ, Lord, yung church mo, Lord, dito sa Pilipinas. Lord, hayaan mo magkaroon kami ng pagkakaisa, magkaroon kami, Panginoon, ng higit na pagmamahal sa iyo, Panginoon. Magkaroon kami, Panginoon, Lord, ng paggalang sa iyo, Panginoon. Lord, at nais namin, Lord, mag-improve pa, Panginoon, ang aming relasyon sa iyo. Lord, let there be unity, Lord, in the body of Christ. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ako, napakasarap pong manalangin, no? So, araw-araw po, gawin po natin to sa ating tahanan. Bigkasin po natin yung mga pinapanalangin natin, di ba? Hindi lang yung pamilya natin, lalong-lalo na ang ating bansang Pilipinas. Tayo po yung mga Pilipino, tayo yung inatasan ng Panginoon to pray, no? Hindi man tayo mga politika, hindi man tayo mga militar, pero we have that weapon of
prayer. Prayer para sa ating bansa, sa ating pamilya, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Praise God. So, papaano tayo dinidinig ng Diyos sa panalangin? Okay, naririnig ba niya yung panalangin natin? Paano niya ito nadidinig? Yan rin po ang isang madalas na tanong sa ating na ating naririnig kapag pinag-uusapan ang panalangin. Maganda rin pong tanong yan. Napaka-okay na tanong yan. Naalala ko po nung mga 52 years ago, nang ako po ay kinasal sa taong pinakamamahal ko. At habang tumatakbo ang panahon, ay lalo kaming nagkakilanlan. Okay? Isa sa mga ayaw ni Jonathan, yung aking pong husband, ay yung sabay-sabay ng pagsasalita. Let's say sa isang party, no, or gathering, hindi niya masyadong maintindihan ang mga usapan, lalo na pag sabay-sabay magsalita. Pero ako po ay nakaka-pick up ako ng mga usapan. Kahit minsan ay sabay-sabay nag-uusap. Tapos kinikwento ko po sa kanya ang mga napag-usapan. Okay? Hindi niya talagang makuha kung papaano nakakapagsalita ang dalawang tao ng sabay. Ako po naman ay naririnig ko, somehow naririnig ko. Parang gift yata yan ng mga girls, di ba? Talagang yung mga girls, kahit nagsasalita, yung tenga nasa kabila, naririnig pa rin. No, kaya wala kang sikreto, di ba? Ang lakas ng antena. Okay? So, mahirap talagang magkaintindihan kapag sabay-sabay magsalita. Given po yan. Tama po. Ngayon, paano kaya maririnig at may intindihan ni Lord yung mga sabay-sabay nating panalangin? Praise God, ilang bilyon na tayong sumasampalataya kay Lord Jesus Christ, no? Let's say mga believers, tayo lang po mga sumasampalataya, siguro mga close to 2 billion people na po or more ang mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Ang buong population ng mundo is about 7 billion. Siguro meron ng mga 2 billion ang mga sumasampalataya sa Diyos. Alam naman natin, ang Diyos natin. Yan po ang tatry nating sagutin ngayon. Alam natin ang Diyos natin ay omniscient. Ang ibig sabihin niyan, alam niya o nababatid niya ang lahat. Nakakabatid ng lahat, yun yung omniscient. Naririnig niya ang lahat. Kayang gawin ang lahat dahil siya ay Diyos at tayo ay hindi. Okay, dapat malaman po na hindi man tayo Diyos, no? Si Lord ang Diyos, tayo ay mga tao niya. Okay? Totoo po yan. Kaya lamang merong pang isang mahalagang factor sa pagkaunawa ng kapangyarihan ng panalangin. Talagang sinabi ng Lord, makapangyarihan ang panalangin. Meron pong isang author, si C.S. Lewis, na ang panahon daw or time, siya din po ay isang philosopher, okay? Panahon or time ay kagaya ng isang linya sa isang pahina or page, no? Nakasulat doon yung linya. Tayo naman ay nakapaloob, no, sa oras at sa kalawakan. No? We move in time and space. No? Kanina, nandun ako sa baba, kayo nandito na ako, nagtitaping na po ako. Okay, dahil bukas po ay naroon ako sa Dream Campsite. Yung background po natin, kasama yan sa Dream. Yan po ang ating tagiliran ng Dream Campsite. Okay, kunin ko na rin pagkakataon na to na bumisita naman po kayo sa ating Dream Campsite. Mamaya po bibigay ko yung address natin sa JCSGO Dream Campsite. So tayong mga tao, nakapaloob tayo sa time and space. Nararanasan natin ang mundo na parang isang guhit, no? Naka-straight or linear. Linear ang ating paggalaw, no? Merong nakaraan, pangkasalukuyan, the present, at ang hinaharap, no? Yun yung pupuntahan natin, hinaharap. Diyan yan, may past, present, and future. At itong mga sandaling ito ay nagaganap, no? Ito yung ating present, no? Ito po yung ating present reality. Ano kayo nanonood dyan? Okay, ako'y nakapag-taping, di ba? So ngayon yun lang yan pinapanood presently. Tama po ba? Thank you, Lord. Subalit si Lord ay hindi nakatali sa oras at panahon.
na kagaya natin. Di ba? Tayo nakatali sa oras. Nagmamadali na. Tsaka, malilate na ako, di ba? Oh, lalo ngayon, ang bilis-bilis naman ng buwan. Patapos na naman ng March. Ano ba yan? Di ba? Sasabihin pa natin. Pero si Lord, di siya nakatali sa oras at panahon. Wala siyang boundaries. No beginning and no end. Siya ang lumikha ng oras at panahon. At nilalampasan niya ito. Diba? Although nilikha niya to, pero lampasan niya ito. God transcends time. Hindi natin siyang pwedeng ilagay sa timing natin. Wala siyang time. Well, ang ibig sabihin, may time siya sa atin, pero hindi siya nakakapaloob dun sa konsepto ng time natin. At pagdating ng panahon, ay wala ng konsepto ng oras. Pag tayo ay kinuha na niya, wala na ring oras doon sa kanyang tahanan, sa kanyang kaharian sa langit. Hallelujah! Ang Diyos ay hindi nananahan sa oras na kilala natin. Di ba? Meron tayong oras na ngayon, mag-aalas 12 na, kakain na ako. Di ba? Alauna na, alas 2, alas 3. So, hindi siya nananahan sa oras na kilala natin. Ang ibig sabihin, meron siyang eternity. Eternity magpakailan pa man upang mapakinggan ang inyong susunod na panalangin. So, kung mananalangin ka, kilala mo na ang iyong Panginoon, in eternity, maririnig niya yung iyong panalangin. Hindi siya nakatali sa oras kagaya natin. Meron siyang eternity para kausapin ka. Okay, meron siyang eternity. Kakausapin ka ng Panginoon. Meron siyang pakikingig sa iyo. Makipapakinggan ka niya. At huhubugin ka niya. Babaguhin niya tayo. Tatransform niya tayo. Lililukin ka. Di ba? Ang dami mong rough edges. Di ba? Ngayon, habang nananalangin tayo, minsan nilililo ka ng Lord. At bibigyan ka na ng kapangyarihan. Kakausapin ka. Ano pa? Bibiyayaan ka. Dahil yan ang nais niyang ibigay sa iyo. Okay? So, meron siyang oras para sa iyo. Okay? Kaya lang, ang nais niya ay magkaroon ng malalim na koneksyon sa iyo. At yan po ay nangyayari sa ating panalangin. When you come to God, hindi ka nagmamadali. Tama po ba? Let's say, pagising mo sa umaga, gumising ka ng mas maaga. Diba? Spend time with Him. Lord, salamat po. No, habang natutulog pa yung anak mo, asawa mo, nandun ka na, nakikipag-connect ka na sa ating Panginoon. O kaya sa gabi, o anong oras na mabibigay mo yung quality time sa Panginoon. Kasi wala po yung buhay natin, parang yuyugin tayo ng oras dito sa mundo. Di ba? Pero ang Panginoon, tutulungan niya tayo. He can do miracles sa ating buhay. Gusto niya ng malalim na connection sa iyo. Hindi lang parang casual lang yung connection. Basta, Lord, kilala kita, bahala ka na sa akin, ganyan. Makipagkwentuhan ka sa Panginoon, Lord, alam mo, nangyari sa akin, ganito. Tulungan mo ako, Lord, expand mo yung aking understanding, Panginoon. Baguhin mo ako. Alisin mo na po lang yung mga tampo-tampo, galit-galit sa akin, at magkaroon ako ng kapatawaran sa aking puso. Hindi na po ako suplado, hindi na po ako suplada. At ako po ay magiging magiliw, unang-una sa iyo at sa aking mga, sa ibang tao. Kagaya ni Maria, na kapatid ni Lazaro, di ba? Nung dumating si Jesus sa bahay nila, alam niyo si Maria, umupo siya dun sa paanan ng Panginoon. Nakinig siya, no? Kasi nagtuturo ang Panginoon, nagsishare ang Panginoon. Okay, binisita sa bahay nila, di ba? So, habang kapatid niyang si Martha, busy sa kakahanda, ang Maria naman ay nakaupo doon sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Natuwa ang Panginoon, di ba? Sa kanyang naging attitude, nakikinig sa kanyang salita. Ngayon, alam mo na kung bakit tayo nananalangin at gusto ng Panginoon na makarinig sa iyo. Ang tanong, mananalangin ka na ba? Kung ito yung understanding mo na our God is eternal God, at wala siyang
time frame na kapareho natin. Pag narinig niya yung panalangin mo sa pangalan ni Jesus, aba, nakikinig po ang Panginoon. Basta na-mention mo yung pangalan ng kanyang anak na si Jesus. Sabi niyo, go to God, you go to Him. Ama, sa pangalan ni Jesus, hindi kung kani-kaninong pangalan. Okay? So, ang pangalan ni siya ng kanyang bugtong na anak. Nagkatawang tao. Binigay niya yung sarili niya sa krus ng Kalbaryo upang mamatay para pagbayaran ang lahat ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dakilang dugo. So, ang pangalan ni Jesus, matunog na matunog po yan sa langit. So, kapag tayo, kahit 2 billion tayong nananalangin, when you use the blood of Jesus, ang name of the Lord Jesus Christ, the name above all names, papakinggan tayo ng Diyos. He's moved by the name of our Lord Jesus Christ, the name above all names. Meron tayong talata na pagbubulay-bulayan. No? Umpisa na ngayon, di ba? Pagbulay-bulayan po natin mga talata na tungkol sa panalangin ngayon at sa mga susunod na araw. Ang Philippians chapter 4 verses 6 to 7 or Pilipos chapter 4 verses 6 to 7. Okay, sabi po doon ay, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Philippians 4, 6 to 7. Ang ganda nga pong i-memorize yan, di ba? Sa Tagalog po. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Ulitin ko po. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Siguro marami pong nag-aalala sa atin ngayon. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Pilipos chapter 4 verses 6 to 7. Praise God. Napakaganda pong pangako ng Diyos. Napakagandang instruction ng ating. Sabi niya, huwag kayong mabalisa. Ano daw? Mag-pray tayo, manalangin tayo. Buksan mo yung puso mo sa Diyos. Kahit yung pinakamabigat, pinakamahirap, may maaway sa'yo, may nambubuli sa'yo, di ba? May naiinggit sa'yo, or may nananakit sa'yo, ilagay mo lahat yan sa Panginoon. Tama po ba? Ngayon, kung may nananakit, isuplong mo sa batas. Tama po ba? Kailangan po ay bukas na bukas ang puso natin sa Panginoon. Kaya niya pong pakinggan lahat yan. Kung may mga takot tayo, surrender natin sa Panginoon. Natatakot ka makipag-usap, surrender mo. Okay, so araw-araw ay inaalagaan tayo ng Lord. Araw-araw binibigyan niya tayo ng mga instructions paano tayo magkaroon ng buhay at buhay na kaaya-aya. Buhay na masagana. Yan lang naman ang hangad niya para sa atin. Matagal tayong inalipin ng kadiliman, di ba? Binigyan tayo ng sobrang daming problema. Yung iba mamamatay-matay na, binuhay pa ng Panginoon. Praise God. So, papaano ka? Halimbawang wala ka pa dun sa lifestyle ng panalangin. O marahil, Kristiyano ka na, pero hindi ka mahilig manalangin. Parang, parang sa'yo, ang haba naman, wala akong oras, marami akong gagawin. Ganito, ganyan, pagdating ko sa bahay, antok na ako, tulog na ako. Good night, Lord. Ganun lang ang panalangin natin, di ba? Subukan mo. Ganyan ang gawin mo sa asawa mo. Hindi mo kinakausap. Parang, pag magbibigay ka lang ng sweldo, tapos tutulog ka na, di ba? Ano kaya mangyari sa relasyon ng mag-asawang ganyan? Wala, siguro, di ba? Magkakaroon ng problema. So, paano ka makakaumpisa sa panalangin ng mga na-mention natin kanina? Una, umugnay ka sa Panginoon. Kilalanin mo siya.
ibigin siya ng buong puso. Kasi pag kilala mo si Lord, maiibig mo siya. Pero pag hindi mo siya kilala, ang hirap ibigin kasi parang konsepto lang siya na malayo, di ba? Pero pag kilala mo ang Panginoon, maiibig mo siya. Paano mo siya makikilala? Anyayahan mo siya sa iyong buhay. You have to invite Him. Hindi po siya nanghihimasok sa ating buhay kung ayaw natin. Okay, marahil ang dami na nating pinasukang relihiyon, di ba? Pero wala pa tayong personal na imbitasyon sa Panginoon. Paano natin imbitahan ang Panginoon? Sa pamamagitan ng ating deklarasyon, o sa pamamagitan ng ating pagsabi, sa pag-anyaya sa Kanya sa ating buhay. Naroroon po at sinulat ni Pablo sa Roma chapter 10 verses 9 and 10, sapagkat kung ipapahayag ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Mga taga-Roma, chapter 10, verses 9 and 10. Sa wikang Ingles po, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10, 9, and 10. So, nakita po ninyo, hindi komplikado. Yan sabi ng Panginoon, kung nakarinig ka ng mabuting balita, kaya kagaya ngayon ng gospel na inahayag sa iyo ang salita ng Diyos. Diba? So kung ikaw ay nagkaroon sa puso mo ng pananampalataya na ang iyong Diyos, ng Panginoon Kristo ay buhay, then we invite Him sa ating puso. So kung nais niyo pong matanggap ang Panginoon at tayo'y lumakad sa Kanyang pagpapala, lumakad sa Kanyang katalinuhan, tayo po ngayon ay tatanggap sa Panginoon. I invite you to follow this prayer. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Ito po yung panalangin ng kaligtasan. Ito po yung panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon, sa ating buhay. Sabihin niyo po, Ama, sumunod po kayo, malakas po, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa araw na ito, Panginoon, kinikilala kita, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Lord, binubuksan ko ang aking buhay sa iyo, ang aking puso sa iyo. Ako po ay nananampalataya na ikaw, Hesukristo, ang anak ng Diyos. Nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, subalit pagkalipas ng 3 araw, ika'y nabuhay na muli. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig mo sa akin. Kahit hindi pa ako kaibig-ibig, inibig mo na ako, Panginoon. Thank you, Lord. Tulungan niyo po ako, Panginoon, sa pang-araw-araw kong buhay. Sa pangalan mo, Panginoon Kristo, Amen. 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 Kung ginawa mo yan, di ba, it's a very simple declaration, okay, ng pananampalataya mo sa Panginoon. Sinabi po ng Bible na ngayon, sa oras na to, ay inilista ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Diba? Nandun na yung pangalan mo sa kalangitan, nasa aklat ng buhay, ang bawat tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. So congratulations, you made the best decision sa iyong buhay ngayon. Thank you, Lord. Hindi ka magsisisi sa ginawa mo yan. God will help you. Kung gusto niyo pong ng libreng Bible, kasi kailangan po nagbabasa rin tayo ng Bible kasi nandun ang kanyang salita, di ba? Yun ang instructional manual ng Diyos para sa atin. May manual tayo, kagaya ng bumibili kayo ng computer, may manual
manual yun. Kasi pag nagkamali kayo ng gamit, sayang naman yung computer, masisira. Ganun na rin po ang buhay natin. Meron tayong kaakibat na manual, and this is the Holy Bible. Okay, ito po yung Biblia. Okay, na pwede nating basahin araw-araw. So kung ikaw ay bagong tumanggap sa Panginoon, pwede mong mabasa ang Gospel according to John. John's Gospel. Talagang ma-appreciate mo yung nangyari sa iyo. Kung sakasakaling wala ka pang Bible, then we can send you a free New Testament Bible. Padadalang ka namin ng bagong tipan na Biblia. Okay, so ito po ay courtesy ng ating pong programang Thursday Celebration. Para nang sa ganun ay mabasa natin ang istorya natin, ang sarili nating istorya sa Biblia at ang pagpapala ng Panginoon. Salamat po. Huwag niyo pong kalimutan. God bless you po. Pwede niyo ilagay yan sa chat natin or sa website po natin. Thank you, Jesus. Okay, so ngayon po ay patuloy tayo. Another gift of God is the baptism or the overflow of the Holy Spirit para sa mga Kristiyano. Sa lahat po ng mga nakatanggap kay Kristo Jesus, tayo po entitled sa overflow ng Holy Spirit sa buhay natin. Ibig sabihin din ng baptism, lubog. Nilulubog tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nang marinig ng mga tao ang pangangaral ni Juan, inisip nila na baka si Juan na ang Kristo na hinihintay nila. Pero sinabi ni Juan sa kanila, "Binabautismohan ko kayo sa tubig, ngunit may isang darating na mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismohan niya kayo sa banal na Espiritu at apoy." Lucas chapter 3 verse 15 to 16. Ito po ay isang senaryo na nagbabaptize po si Juan nung panahon na yon, di ba? Para mahugasan ang mga kasalanan. Pero sabi niya, ito na yung pagkakataon. No, yung totoong baptizer ay darating. Siya yung iniintay-intay na Messiah. At truly, no, ang Panginoon sa Kristo lumapit din kay Juan at nagpabaptize bilang isang example para sa atin. Okay, gagayahin natin yan. Yung baptism na paglubog sa tubig. Ang ibig sabihin nun, nilulubog na yung dati mong pagkatao, dati mong ugali, di ba? Nilulubog na yon. At pag-ahon mo, ikaw ay bagong nilalang kay Kristo Jesus. Amen? Praise God. Sabi po sa wikang Ingles, "Now as the people were in expectation, all reasoned in their hearts about John, whether he was the Christ or not. John answered, saying to all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I is coming, whose sandal strap I am not worthy to loose. He will baptize you with the Holy Spirit and fire." Luke chapter 3, verses 15 to 16. Amen. Hallelujah. So, paano natin matatanggap ang baptism of the Holy Spirit? Baptism of water and fire, di ba? Unang-una po, naisin natin. Nabasa natin yan, narinig natin. Noon pa kayo nakakarinig ng ano ba itong baptism of the Holy Spirit? Ano ba itong overflow ng Holy Spirit na pinag-uusapan sa Christian circle? Na baptize ka na ba in the Holy Spirit? Ano ba yan, di ba? So ito po nga yung kapangyarihan, no, na nung tinanggap po natin si Jesus Christ, sumama na pong Holy Spirit sa atin. So now we're called the temple of the Holy Ghost, temple of the Holy Spirit. Ngayon, nandoon siya. Yung next na nais niyang gawin ay mag-overflow siya sa atin para matulungan niya tayo sa, pang-araw-araw na mga nakakasalamuhan nating problema, mabigat or hindi mabigat. May problema dito sa planetang lupa. Tama po ba? So yun po, tutulungan niya tayo. He will be our comforter, He will be our healer, He will be our teacher. Diba? Siya magbibigay sa atin ng wisdom at mga iba pang mga bagay na kakailanganin natin habang tayo nabubuhay dito sa planetang lupa. So talagang support ang Holy Spirit sa atin. At napakabait po ng Holy Spirit, napakabuti po ng Holy Spirit. When you talk to Him, He will help you. Tutulungan niya po tayo.
Maraming ang mga Kristiyano hindi naman kinakausap ang Holy Spirit. You know that the Holy Spirit is the present Godhead sa earth ngayon. Okay? God the Father, nung time ng Old Testament, ginawa niya. Okay? Lahat yung mga dapat i-lay down. And then, dumating ang Panginoon Kristo bilang ating mangliligtas dahil ang titigas po ng ulo ng tao, even in the Old Testament. Talaga naman, di ba? Mga rebellious, mga ano. So, naisangla pa tayo lahat sa kamay ng kaaway. No? So, ang nangyari po, pinadala ng ng ating Ama, ang kanyang bugtong na anak, na si Panginoong Jesucristo, para tubusin ka, tubusin ako, mula sa, ownership ng kaaway. Lahat dati ngayon ay ownership ni Satanas sa Diablo ang mga tao, no? Kasi naisangla tayong lahat Pero gumawa ng paraan ang Ama. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang siya ang tumubos sa atin. Kaya ang tawag natin sa kanyang manunubos. Sa moment or sa panahon na tinanggap mo ang Panginoon Jesucristo, kinilala mo siya, hinuhugot ka mula sa kaharian ng kaaway papunta sa kaharian ng Diyos. Hallelujah! Yan ang significance ng Semana Santa. Diba? So, just the same, yung Holy Spirit, naririto ngayon, hindi niya tayo pinababayaan. Nung natapos po ang misyon ng Panginoon Jesucristo, umakyat na siya sa langit, pero alam niya na kailangan ng tao ang tulong, kaya pinababa niya ang banal na Espiritu at present, no? Kasama po natin ang banal na Spirit is the present Godhead. Kaya napaka-importante po na anyayahan natin, naisin natin ang paglulublob sa banal na Spirito of baptism in the Holy Spirit. Amen? So una, naisin natin. Pangalawa, ay surrender na po natin lahat, yung mga nakasuksok pa sa ating mga puso, sa ating mga isip, yung mga nakaraan natin, the past, di ba? Naku, pagdaanan mo na, hanggang yun parang fresh na fresh, may galit mo, di ba? Uusok pa yung, kung pinorsake ka ng asawa mo, pinorsake ka ng magulang mo, parang nagagalit ka talaga. Mga kaibigan mo, tumalikod siya, galit ka, isurrender na po natin. Okay? So, give time. Kasi baka ito ang naghihinder sa ating Kristiyano na tayo, pero hindi tayo makamove forward. Ngayon, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon to enjoy the ministry of the Holy Spirit sa ating mga buhay. He's just waiting na tayo po ay mag-anyaya sa Kanya at isurrender natin po lahat. Amen. Kahit yung mga favorite sins ninyo, isurrender nyo lahat sa Panginoon. Amen po ba? And then we will pray for the overflow of the Holy Spirit sa mga buhay natin. Sige po, sama-sama po tayo. And then meron pa pala, no? May bonus po ito. Makakapagsalita ka sa iba't ibang wika at itong tinatawag na prayer language, na speaking in tongues. Ito ay unique. Ito ay unique prayer na binibigay sa atin ng Holy Spirit. Bibigyan niya tayo ng prayer language. Yung language na hindi mo alam. Say, kung Russian, Spanish, Chinese, hindi ka naman marunong mag-speak ng mga ganang language. Pero yung prayer mo magiging ganon. O kaya, sa mga tribal languages or Italian or whatever language ang ibibigay sa'yo ng banal na Espiritu. So, habang tayo nagpe-pray, okay, merong mga words or may mga syllables na darating sa isip mo, sa puso mo, ilabas mo lang yan. Okay, kung ilabas mo, kung pra, ra, di ba? Whatever, di ba? Kung ma, para tayo na maliliit na bata na nag-uumpisang magsalita. Mga syllabic lang yung kanilang mga sinasabi. But, pwede pong mag-develop yan as your prayer in tongues or prayer language. Amen. At yan po napakalaking tulong sa atin. Lalo na pag umaharap tayo sa mga challenges, sa malalaking problema, mga desisyon. Kung kayo nag-iisa, kung kayo gagawa ka ng mga desisyon mo, pray in the Spirit. Kasama na po yan sa buhay natin. May mga incidents po na isang Christian, nagpe-pray siya in the Spirit. Hindi niya alam, nagpe-pray lang siya. Sabi niya, Lord, para saan ba itong prayer na to? Kasi nakapray na ako nila, pero nagpe-pray. Yung pala, may naa-aksidenteng kamag-anak niya.
yung time na yun, naligtas dahil sa prayers yun. Tama po ba? Kasi ginising siya ng Panginoon, nagpe-pray siya ng pray. In the spirit, hindi niya maintindihan. Yung pala yung time na yun, may nililigtas mula sa aksidente ang kanyang kamag-anak. So, it happens, you know. Our God is supernatural. He's above all the natural things. Kaya itong prayer natin, kung matatanggap niyo po yan, pangalagaan niyo po yan, mag-pray kayo every day ng prayer in the Spirit. Hindi po biro-biro ito. Okay? Kahit marami nag-iintriga sa prayer of the Spirit, kasi hindi na maintindihan eh. Di ba, alin na, basta sinabi naman yan sa Bible, so we're doing it. Amen. Praise God. Alam niyo yung mga kontrabida, di ba? Kahit tama na, kinukontra pa eh. Magkaroon lang sila ng papel. Yun po. No? Kaya, pag sinabi ng Lord, receive the Holy Spirit, that we receive the Holy Spirit with the speaking in tongues. Prayer language po natin ito. Amen? Praise God. Sige po, tayo po ay mananalangin at hihilingin natin ang overflow ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Sabihin niyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Lord, ninanais ko po, Lord, ang overflow ng banal na Espiritu sa buhay ko. Let it be, Lord. Hayaan niyo po ang Holy Spirit ay take over, Lord, dito sa aking buhay, Panginoon. Lord, ma-guide niya ako, Lord. Matulungan niya ako, Lord. Gawin niya akong matalino, Panginoon, sa mga bagay-bagay na hindi ko kaya, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. At Lord, sa oras na to, Lord, sino-surrender ko na po lahat, Lord. Yung mga nakasuksok, Lord, sa isip ko at sa puso ko. Lord, cleanse me, O God. Lord, yung mga taong hindi ko mapatawad, hayaan mo, dear Holy Spirit, mapatawad ko na po sila. Yung mga lumapastangan sa akin, yung mga nanloko sa akin, yung mga nagbully sa akin, Lord, yung mga magulang ko na hindi ako inasikaso, yung mga anak ko na nilayasan ako. Yes, hallelujah. Lahat po yan. Sabihin niyo sa Panginoon, wala naman tayo matatago sa Lord. Tama po ba? So, pag nasabi niyo yan sa Panginoon, nagkakaroon kayo ng, freedom, no? Na nasabi niyo na, yung mga masasamang nakasiksik pala sa ating conscious and subconscious, di ba? Nakasiksik, no? Parang yun pang magpapaandar sa atin dahil di tayo maka-forward dahil ang dami nating daladalang galit. Okay? Na hindi natin na-process. But with the Holy Spirit, kaya po niya. Okay? Yung 1 year nyo sa psychiatrist, mas mabilis po sa Holy Spirit kung magtitiwala kayo sa Kanya. Hallelujah. Pero ibang tao kailangan talaga ng psychiatrist kasi hindi naman sila naniniwala sa power of the Holy Spirit. Pero ang ganda po, no, pag tayo ay, faith like a little child. Sa sinasabi ng Panginoon, I will baptize you in the Holy Spirit. The Holy Spirit is your helper. The Holy Spirit is your comforter. The Holy Spirit is your provider. Diba? Ando na po lahat. Hallelujah! So, sige po, tayo mananalangin na for the baptism of the Holy Spirit. Ngayon pong isinuko na natin lahat. Kung meron pa, isuko nyo pa po. Lord, sinusuko ko po ang lahat, Lord. Sa akin, mga kabighatian ko, sinusuko ko, Lord, yung mga galit ko, sinusuko ko yan, Lord. Tulungan mo ako. Sa pangalan mo, Panginoon Kristo. Amen. So ngayon po, mag-ready na tayo. I will minister the baptism of the Holy Spirit even through this cyberspace kung saan kayo naroon. Wala pong imposible sa Diyos. The Holy Spirit will touch you. And if you desire to receive Him, if you desire to welcome Him in your life, then He will do it. And He will give you the prayer in tongues. May mga syllables kayong matatanggap sa puso nyo at sa isip ninyo. Hallelujah. At pag natanggap niya, buksan nyo lang yung bibig nyo at ilabas nyo ang mga syllables na yan. At yan po ay magmamultiply, magiging prayer nyo yan in the Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Ready na po, magpe-pray na po tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat, O Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon Lord, na hihilingin namin, Lord, ang baptism of the Holy Spirit, ang overflow ng Holy Spirit sa bawat Kristiyanong nanonood ngayon, Lord, sa bawat follower mo nanonood ngayon, Panginoon, even yung mga katanggap lang kanina, Panginoon, Lord,
Ikaw po higit na nakakaalam ng aming puso. Salamat po, O Diyos. Lord, hinihiling po namin ang baptism, the overflow of the Holy Spirit sa mga buhay namin. Salamat po, Panginoon. Receive that overflow of the Holy Spirit sa iyong buhay sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Diyos, for this overflow in Jesus' name. Open your mouth and say, kung may mga syllables na nakuha kayo, ilabas nyo lang po. La 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 la. Ho la la masikaya la la la. Sige po, wag po tayong matakot. That's your prayer language. Coded ang prayers na yan. Hindi naiintindihan ng kaaway yan. Diba? Kaya yung mga tao, tataka sila, anong nangyari sa'yo? Ang daming problema sa kapaligiran. Nakakangiti ka pa. It's because of the Holy Spirit. Tinutulungan tayo sa everyday na mga haharapin natin. Hallelujah. So maging grateful tayo sa Panginoon, grateful to our Lord Jesus Christ, and grateful for the power of the Holy Spirit. Congratulations sa lahat po ng mga nakatanggap. Yung hindi naman and you try nyo po ulit mamaya or sa mga susunod na araw. Pag-pray nyo, Lord, I want to have that baptism and the speaking of tongues. Hallelujah. So yun po ay tutuloy na tayo sa prayer for healing. Alam niyo po ba, ang Diyos ay nagbibigay rin ng kapangyarihan para tayo ay gumaling. Parang sumasama din yung loob niya. Pag nakikita niya yung mga anak niya may sakit, diba? Nakaratay, or hindi tayo makakilos, or hindi natin nagagawa yung dati natin ginagawa, lalo na yung mga workers niya. So narito po ang ilang scriptures na magpapatunay na nagpapagaling ang Panginoong Hesukristo. Bulay-bulayan po natin yan, ilista po natin yan pagbulay-bulayan, lalo na kung meron kang nararamdaman na hindi kaya-aya, then you can write down the scriptures and meditate on this hanggang maging buhay na buhay, kabahagi na ng iyong katawan ang mga scriptures na ito. Okay, sa Psalms 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Oh, hallelujah. Pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Minsan po kaya nagkakasakit ang tao, may mga kabiguan nando sa loob niya. Kaya ang Panginoon po ang magpapagaling niya. Minsan po nagmamanifest yan sa ating physical na katawan. Pero yung sakit talaga nasa loob. Hindi papatawad, yung galit, di ba? Yung nangaaway ka ng mga taong sa tingin mo mababa sa iyo, yung napakataas ang tingin mo sa sarili mo. Pag naipon-ipon po yan, nagkakasakit po ang tao. Yung iba nga na eng pa na sa sobrang yabang sa sarili. Kaya ayaw po natin, gusto natin makatagpo ng kagalingan. Sabi din po sa Psalms 30 verse 2, Lord my God, I called to you for help and you healed me. Hallelujah. Pagtawag natin, paghagalingin tayo, Panginoon kong Diyos, humihingi ako ng tulong sa inyo at pinagaling niyo ako. Iniligtas niyo ako sa kamatayan. Hindi niyo niloob na ako'y mamatay. Hallelujah. Psalm 30 verses 2 to 3. Hindi loloobin ng Lord. Diba? Kung meron ka pang kagamit-gamit ka sa kanyang kaharian, hindi loloobin ng Panginoon ikaw ay mawala. Kung wala ka pa sa timing na umuwi sa Kanya, then hindi loloobin ng Lord. Sabi niya kasi sa Kanyang salita, there's a time to be born and time to die. Pero kung hindi mo pa time, then hindi pa tayo mamamatay. Pero kung may sakit tayo, pwede tayong humiling ng agalingan sa Lord. Psalms 9 verses 14 to 16. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him with long life. I will satisfy him and show him my salvation. Psalms 91 verses 14 to 16. With long life, no? Mahabang buhay ang ibibigay sa atin ng Diyos. Kung yan ang hinihiling natin sa Panginoon, so it be. Okay, so yan ang hilingin po na sa Panginoon, mahabang fruitful life, no? Mabunga ang buhay natin dito sa earth.
makatouch tayo ng mga ibang tao para sa Panginoon. Nakadala tayo ng mga tao para upang sumampalataya sila sa ating Panginoong Kristo. Okay, madilim na po ang kapaligiran, kaya tayo po nagdadala ng ilaw kung saan po tayo naroroon. So, bibigyan tayo ng mahabang buhay ng Panginoon. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, for touching, Lord, ang mga may sakit ngayon, Panginoon. Lord, wherever they are right now, touch them, oh God. Thank you, Lord, for healing Poyi Domingo, Panginoon. Thank you, Lord, for his complete healing, Lord, from the top of his head to the very soles of his feet. At lahat po, Panginoon, ng sumulat ngayon, Lord, padala ng kanilang request, Panginoon. Alam mong higit, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Touch them, Lord, wherever they are. Pasalamat na sila, Panginoon, sa natanggap nilang kagalingan. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Pinupuri ka namin, Lord, sa mga kagalingang binigay mo sa amin ngayon. Sige, papurihin natin ng Panginoon. Pasalamat na kayo sa Panginoon. Hindi pa nakikitang completely magaling ka. Pasalamat ka na. Dahil magaling ka na. Sabi ng Panginoon, siya ang masusunod sa buhay. Huwag na nating kontrahen. Sabi mo, sa pamamagitan ng mga sugat mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, ako'y gumaling. So, ina-appropriate po natin yung ginawa ni Lord sa cross of Calvary para sa ating kagalingan. Thank you, Lord Jesus. Ngayon po ay dadako na tayo sa isang gawain na parating pinapaalala din ng iba nating mga viewers. Okay, yung ating generous giving. Yung aalisin ng generous giving dyan. Sabi ko, hindi naman. Kasi ito po yung partnership natin para mapalaganap ang ating programang Thursday Celebration. Sa 2 Corinthians 9, 6-8, okay, na iulat po doon ni Apostle Pablo. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. And he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly, nor of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. 2 Corinthians chapter 9, verses 6-8. Thank you, Lord. Sa Tagalog, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti, at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Ang magagawa ng Diyos at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan, para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. 2 Korinto chapter 9 verses 6-8. So yan po ang salita ng Diyos, yan ang pangako niya. Diba? Pag tayo nagbibigay, tayo rin ay aani. Which is very true, diba? Halimbawa, nagtatanim tayo ng mga halaman, marami pong mga plantito at plantita pa hanggang ngayon, diba? Kahit tapos na po yung COVID, ay nagpa-plantito pa rin. Napakaganda po niyan. So regards po sa mga plantita, sila Pastora Medi, si Pastora Inel, okay, ng Barre, ng mga plantita po yan, dami lang magagandang halaman. So pag nagtatanim po tayo, tumutubo po yan lumalaki yan, yung mayabong. Ganon din po, pag nagtatanim tayo sa kaharian ng Diyos, at sa mga pagkakataon na ito na pwede tayong magbigay, mag-sow, diba? Alam niyo yung mga bagay na yan po ay lalago. Amen. Amen. Meron po mga mission fields na pwede nating mag-sow. Diba? So, lahat po yan, hindi pa babayaan ng Diyos na hindi lumago. So, meron po tayong online giving dito po sa ating programang Thursday Celebration. Pwede po kayong magbigay sa China Bank, the Minister of JCSGO, 113000000560. Pwede rin po kayong ipadaan yung inyong giving sa Metrobank, the Minister of JCSGO 4733473-7383-2
Ganun din po sa ating Union Bank, okay? The Minister of JCSGO, 000-1500-2840-4. Ayan, and of course, yung very popular way of giving natin, si GCash, okay? Ito po ay nasa pangalan ng ating auditor and accountant na si Gary Tolentino. Accountant po siya na si Gary Tolentino dito po sa ating samahan. At ang number po ng ating GCash on Thursday celebration is 0915-064-7446. Ulitin ko po, GCash, Gary Tolentino, 0915-064-7446. Lahat po yan ay diretso na po yan sa account ng ating Thursday celebration. So, wag po kayo mag-atubili, wag kayong mangamba na hindi makakarating sa at nakakarating po. Kung nais nyo po, bibigyan po namin kayo ng mga acknowledgement. Kaya lang, doon sa GCash po, wala na yung mga pangalan ninyo. Diretso na lang po sa giving. But, you know, just the same, God knows, no? Alam niya yung puso natin na pagbigay. So, sa taong ito, hayaan po natin mga puso natin, buksan po natin, palambutin natin sa pagbibigay, no? Hindi lang dito sa church, pati po doon sa mga taong nangangailangan. Just in case the Lord blesses you, then we can share our blessings para sila man ay matuturing magbigay at kumilala sa ating Panginoon. God bless you. Maraming salamat po sa partnership ninyo ito sa Thursday celebration. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating mga pagbati, lahat ng may mga kaarawan, no? Sa araw na ito at mga wedding anniversaries. Hindi ko kayo may isa-isa, pero pinagpe-pray po namin, Lord, kayo po ang manguna, Panginoon, sa mga wedding anniversaries na to, sa mga birthdays nila, Panginoon, palawakin nyo ang mga buhay nila at makapaglingkod sila sa iyo. Thank you, Lord. Hallelujah. And of course, I want to invite you sa Sunday po, itong linggo na to. No? Meron po tayong Sunday celebration at 9 a.m. Jesus Christ Saves Global Outreach Sunday on-site. Hindi lang tayo online, on-site celebration. Pero may online pa rin po. Every Sunday at 9 a.m. Ang address po natin is 156 15th Avenue, Barangay San Roque, Cubao, Quezon City. Again, inaanyayahan ko po sa Sunday na to, magkita-kits po tayo sa 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Ito po yung malaking lugar na kung saan dumadalo po tayo, nagpupuri sa Panginoon, nakakapakinig ng salita ng Diyos at nagiging magkakaibigan. Meron po tayong mga care groups na kinakasalahan natin. Sumasali po tayo sa mga care groups para we can pray for one another. And of course, araw-araw ng pagpapala, ito po yung daily devotional broadcast natin online. Para po sa araw-araw ng pagpapala, dito po naghahatid ng mga pagpapala sa inyong mga buhay at bahay araw-araw. Okay? Meron po tayong mga anointed pastors na nagdadala sa inyo ng mga devotional natin, salita ng Diyos at mga pagpapala, the blessings of God para sa mga tahanan natin. So, ngayon po ay ongoing na po yan, tuloy-tuloy na po yung araw-araw na pagpapala. Thank you, Lord. Hallelujah. And of course, ang ating Thursday celebration. Do not forget to like, subscribe, and share. I-share nyo po itong ating Thursday celebration. Paalala po lang, nagsimula na po tayong manalangin para sa katuparan ng Clarion Call, ang tawag para sa ating mga panalangin. Pwede pa kayong makahabol. Okay? We're inviting mga families, mag-pray po kayo. Mag-pray po kayo. Kung ano yung decision niyo once a week or every day, kailangan po nagsama-sama mga pamilya para manalangin. Ang mga pastors niyo po dito sa Central, Metro Manila North Region at Rizal Sector, nananalangin po kami 3 times a week every evening. Sama-sama po kaming nananalangin para po sa ating bayan, para sa mga pamilya ng bayang ito, para sa kaligtasan ng bayang ito at pagpapala ng Diyos para sa ating magkaroon tayo ng shield over this nation. Kung ano man ang mga, magiging mga problema sa hinaharap, meron na tayong early shield of prayers. Ang tawag po dito ay Clarion Call. So, let's pray together. At salamat sa mga pastors na nagjo-join sa Clarion
call. Yung mga pastors po ay naka-Zoom meeting po kami para nang sa ganun po ay pasok ang lahat. Ngayon, hindi na po kami makakapag-open pa dahil punong-puno na po yung ating call na sa Google Meet. I'm sorry, sa Google Meet pala kami nagpe-pray. Okay, so thank you. Pero pwede po kayong makiisa sa panalangin sa inyong pamilya. Kayo po'y mag-lead sa pamilya ninyo. Please, kailangan po natin to. Kung nais siyang ma-bless ang inyong pamilya, then go to God and pray. And He listens to our prayers. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. So, magsasabay-sabay po tayo sa ating mga tahanan. Tayo po ay nananalangin. Kami po nananalangin 8 to 9 ng gabi. Pero you can pray earlier. Thank you, Jesus. Hallelujah. Meron din po tayong mga activities sa Holy Week. Okay, gusto po natin itong i-announce, di ba? Mula ng Holy Thursday, Friday, and Saturday. Mamaya siguro ay mapapakita po natin to. Pero lahat po yan, meron po tayong retreat, okay, reflection, okay, sa Holy Thursday at Hayo. Ito po ay alas 9 ng umaga. Pagpunta lang po kayo dito sa Central Hall at magsasama-sama po tayo. Sa Friday naman, meron po tayong 7 last words dito. At meron din po tayong power-filled seminar, okay? Yung pagtanggap sa banal na spirito. So we are inviting you to come. Okay? At sa Sabado naman, yung pa pong hindi pa nawa-water baptize ng lubog, di ba? Ito po yung pagpapala ng pagsunod. Okay, Saturday, March 30, dito po yan sa atin sa JSSG o Central Garden. Okay, so masaya po yan at doon po yung pagsunod natin sa Panginoon, doon po matitesting yan sa ating paglubog. Okay, yung willing ka, no, na may malubog ka, tapos aahon kang bagong nilalang. The Lord is good. Amen. Antabayanan nyo na lang po ang mga announcements natin sa susunod na sa linggo at sa susunod na Thursday. Again, thank you so much for being with us today. Isa pong malaking karangalan na kami ay makabisita sa inyong mga lugar kung saan man kayo naroroon, sa inyong mga tahanan, sa ospital, sa sasakyan, or wherever you are right now. Thank you for welcoming us sa inyong kalagitnaan. Thank you so much. Tayo po ngayon ay magsasara na sa panalangin. Pagpalain kayo ng Panginoon, ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo at malugod ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Lord, maraming salamat sa mga biyaya mo. Matatanggap namin buong buwan na ito ng Marso, Lord. At lang yung mga kapahayagan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kaligtasang binigay mo sa amin. Salamat sa pag-ibig mo, Lord, na walang hanggan. Lord, pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. So magkita-kita muli po tayo sa darating na Thursday dito lang sa inyong programang Thursday celebration. And on Sunday, makita-kita tayo 9 in the morning. God bless you and bye-bye. Magsaya tayo ngayon, pagkabuhay ang ating Panginoon. O magsaya sa piling niya'y sabay-sabay tumalon.